Mga kaibigan, welcome pong muli sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo, ang programang Pasugo. Pinabati po namin ang mga kapatid sa lokal ng San Antonio at ng Rosario, sa Distrito Eklesyastiko ng Cavite, at ang lahat ng mga walang sawang sumusubaybay sa amin sa programang ito. Maligayang panonood po sa inyong lahat at sana ay nasa maayos kayong kalagayan sa piling ng inyong sambahayan. Ako po ang kapatid na Darren de Guzman. Samahan po ninyo kami ng kapatid na Ron Aranzaso sa gagawin po naming pagtalakay. Maraming salamat kapatid na Darren. At mga kaibigan po namin, bilang pag-iingat po na huwag mahawaan ng virus, marami po sa atin sa kasalukuyan ang nahihikayat na gumamit ng tinatawag na cashless o contactless payment o yung paggamit po ng tinatawag na e-wallet o electronic wallet para po sa kanilang mga transaksyon. Halimbawa po ay ang pagbili ng kanilang mga pangunahing pangangailangan online man o hindi at ang pagbabayad po ng kanilang mga utility bills. Tama po yan. Yan kasi ay napaka-convenient at user-friendly sa marami, lalo na sa panahong ito ng pandemic. Napabilis po ang mga transactions, ika nga po ay naging instant ang pagsisend ng salapi, pagbabayad ng bills at maging ang pagbabayad ng mga biniling produkto. Di na kailangan na lumabas ng tahanan at magtungo sa mga remittance center, bangko at sa mga pamilihan, kaya nakaiiwas ng pumila ng mahaba at nakaiwas pa sa maraming tao, kaya nga less ang chances na mahawa sa virus. Subalit mga kaibigan, dapat tayong mag-ingat dahil kagaya ng ating nababalitaan, kasabay ng mabilis na pagdami ng gumagamit ng e-wallet, ay ang dumarami ring naloloko o nai-scam. Kaya nga po nagbabala ang pamahalaan na magdoble ingat ang lahat upang huwag mahulog sa dumaraming kaso ng online scams o digital fraud. Kaya mahalaga pong malaman natin, paano po tayo makapag-iingat upang huwag mahulog sa tinatawag na online scams? At ano po ang itinuturo ng banal na kasulatan ukol po sa mga taong nandaraya sa kanilang kapwa? Yan po ang aming tatalakayin, pero bago po yan ay panoorin po muna natin ito. Tumaas ng 100% ang kaso ng cybercrime sa bansa. Kung before pandemic po, 2019, no, before pandemic, ang mga cases po namin ng online scam is mga around 800 to 900 yung complaints. Ngayon po, nung 2020, nung pumatak yung pandemic, umabot siya ng almost 2,000. So, actually, yung online scam po, pangalawa lang siya sa highest namin before pandemic. Ang naumuna po talaga is mga cyber libel. And then, nung pumasok po yung pandemic, biglang taas po yung online scam. Although hindi naman po nagkakalayo yung numbers nila from before the pandemic, marami kasing klase ng scam, sir. Unang-una, sir, ang pinaka-rampant po talaga, no, lalo na social media, is yung mga binibili online tapos hindi nababayaran. Yun, it's one type of online scam. Merong tayong tinatawag na online shopping scam. So, unang-una, mararamdaman mo, sir, na si buyer or si seller or yung katransact niyo po is wala talagang hindi siya nagpapakilala, no, walang identity. And pangalawa, sir, na ginagawa ng mga yan is kumbaga nirarush ka. And then yung madalas na ginagamit na online payment, na payment method nila is gusto nila na magbabayad ka through GCash or mga pera padala. Ayaw nila ng mga meet up, ayaw nila ng COD kasi hindi na sila makapang-scam nun. Kaya po nga ina-advise namin sa mga tao kapag halimbawa na maging biktima sila ng online scam, kahit gaano po kaliit yan, kahit na 100 pesos or 500 pesos or 1,000 pesos yung na-scam sa inyo, talagang kailangan nyo po mag-report. Kasi po, although yung mga complaints na nare-receive namin is around, sa ngayon po kasi around 1,700, 1,500 to 1,700 yung figures. Pero, yung mga, hindi pa yan nagpapatunay na yan talaga lahat ng nabiktima eh. Malamang may mga nabiktima pa ng scam na hindi naman nagko-complain kasi either natatakot or sinasabi ng ibang tao, karma na lang darating dyan sa scammer na yan. However, hindi darating yung karma kapag hindi naman tayo nag-complain, diba? O hindi malalaman ng pulis
or ng NBI, lahat ng kumakalaban sa mga scammers, sa mga other cybercrime departments na paano namin malalaman kung naging biktima kayo? Paano namin makikilala yung scammer kung hindi naman kayo nag-complain? Ini-encourage po talaga namin na mag-report po sa anti-cybercrime group para at least po matulungan nyo rin po kami na makulong itong mga gumagawa ng mga online scams. Mga kaibigan, napakaganda po ng ating napanood. Sana po ay tinandaan nating mabuti ang mga itinuro sa atin sapagkat malaki ang maitutulong sa atin ng mga tips na ito upang huwag tayong madaya ng mga online scammers o digital thieves. Tama ka, kapatid na Darren. At mga kaibigan, lalo na po sa panahong ito ng pandemya, hindi po biro ang kumita ng salapi. Yan po ay pinagpapaguran ng marami. Kaya ang salaping kinikita, dapat pong masinop na mabuti at magamit para sa pamilya at hindi po mapunta lang sa kamay ng mga taong mandaraya. Kapatid na Ron, ano po ba ang tawag ng Biblia sa mga taong nagkamal nga ng salapi ngunit bunga naman ng pandaraya? Mabuti po ay basahin natin. Pakinggan po ninyo. Ang nakasulat dito po sa Kawikaan 11:18, ganito po ang pagtuturo sa atin. Ang taong masama ay kumikita sa pandaraya, ngunit ang naghahasik ng katwiran ay mag-aani ng gantimpala. Ayon po sa talatang ating binasa, mga kaibigan, taong masama ang tawag po ng Biblia sa mga kumikita mula po sa pandaraya sa kapwa. Kaya nga po, kahit pa yumaman ng ganitong uri po ng tao, wala siyang dangal na maipagmamalaki po sa iba. Katunayan po niyan, kapatid na Ron, anong uring pagkain po ba ang kinakain ng mga mandaraya? Dito po sa Kawikaan 4:17 ay ganito po ang pagtuturo sa atin. Pakinggan po ninyo. Sapagkat sila'y nagsisikain ng tinapay ng kasamaan at nagsisiinom ng alak ng karahasan. Anong uring pagkain po ang kinakain ng mga nandaraya sa kanilang kapwa? Ayon po sa talata na ating binasa, tinapay ng kasamaan. Dapat po matawagan ng pansin ang mga taong nandaraya sa kapwa. Sapagkat kung magkakaroon man po sila ng pakinabang sa kanilang mga ginagawa, ang pakinabang pong yon ay itinuturing po ng Biblia na masama. At kung yun po ang ipinakakain nila sa kanilang pamilya, pinakakain nila ng tinapay ng kasamaan. Kapatid na Ron, baka kaya po nagkakalakas ng loob ang iba na gumawa nito sapagkat ika nga nila ay marami naman silang gumagawa nito o di kaya nagtatakipan pa po ng masama nilang gawain. At ang lalo nga pong masama ay nagre-recruit pa o nagyayaya pa sila na gumawa rin ng masama gaya nga po nung pandaraya. Mabuti po, kapatid na Darren at mga kaibigan, pakinggan po natin ang pagtuturo dito naman po sa Kawikaan 28:20. Ganito po ang ating mababasa. Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit parurusahan ang yumaya sa pandaraya. Mga kaibigan po namin, ano po ang naghihintay na kasawian sa mga yumayaya pa sa iba na gumawa rin po ng pandaraya? Narinig po ninyo, parurusahan. Kaya kung iniisip po ng iba na makabubuti sa kanila ang kanilang ginagawa na kumikita nga, subalit kung ito naman po ay may halong pandaraya, ay nagkakamali po sila sapagkat napakalinaw po na ang kauuwian po nila ay kapahamakan sapagkat parurusahan sila ng Diyos. Kapatid na Ron, paano po ba darating ang kapahamakan sa mga taong gumagawa ng masama gaya nga po nung pandaraya sa kapwa? Buti po ay pakinggan naman po natin itong nakasulat. Dito po sa Kawikaan 6:14 hanggang 15, ganito po ang ating maririnig. Pagdaraya ay nasa kanyang puso. Siya'y laging kumakathan ng kasamaan. Siya'y naghahasik ng pagtatalo. Kaya't darating na bigla ang kanyang kasakunaan. Sa kabiglaanan ay mababasag siya at walang kagamutan. Ito po sana ang pakatandaan ng mga gumagawa po ng kasamaan, gaya po ng pandaraya. Ang sabi po sa talatang ating binasa, darating na bigla sa kanya ang kasakunaan. Hindi po ba ito nga ang nangyayari, di ho ba? May mga nasasampahan po ng kasong estafa at paglabag po sa Anti-Cybercrime Act dahil po sa kanilang ginagawang pandaraya o scam online. Kaya nga dapat maunawaan ng ating mga taga-subaybay, kapatid na Ron, na huwag kailanman tutularan
yung mga ganyang tao na nandaraya. Kagaya halimbawa nung nagbebenta ng mga produkto online, tapos maniningil sila sa pamamagitan nga nung e-wallet. Pero kapag ka naman dumating yung produkto, kung hindi may depekto, yung iba ay hindi na nakararating mismo Walang dun sa ipinadadala, bumili. Opo, ano? tama po. Mhm. At nandyan din, kapatid na ron, yung mga pinepeke, yung proof of payment na kanilang ipinadadala doon sa mga seller. Kunwari, nagbayad. Yes You po. know, hindi naman pala. Ano po? Opo. At nandyan din, kapatid na ron, yung mga nanghihingi ng mga tinatawag na one-time password para ma-access din nila yung e-wallet ng tao na kanilang kinontak o kanilang kinakausap. Para makuha yung kanilang salapi. Opo. Kaya napakahalaga po na matutuhan ng bawat isa ang kalooban ng ating Panginoong Diyos upang matamo ang kanyang mga pagpapala. Kapatid na ron, aling kabuhayan po ba ang may pagpapala ng Panginoong Diyos? Basahin naman po natin, kapatid na Darren at mga kaibigan. Pakinggan po ninyo. Ang nakasulat po dito sa Kawikaan 13:11, ganito po ang ating mababasa. Ang yamang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang yamang pinaghirapan ay pinagpapala. Ito po, mga kaibigan, ang dapat na maging pamantayan ng lahat para umunlad po sa pamumuhay. Ang sabi po sa talatang ating binasa, ang yamang pinaghirapan ay pinagpapala. Kaya nga po, nakakakilala tayo, kaya ay nakakabalita tungkol po sa mga taong sa simula, mahirap lang, subalit dahil po sa nagsikap sa buhay, talagang pinaghirapan ng paghahanap buhay, sila po ngayon ay naging matagumpay sa kanilang pamumuhay. Tama po. Kaya nga sila'y nakapagpundar ng mga ari-arian, gaya halimbawa ng bahay, ang iba ay nakabili rin ng sasakyan na magagamit ng kanilang pamilya, at ang iba po maging ang kanilang mga mahal sa buhay ay natutulungan na rin nila sa kanilang mga pangangailangan na ang mga yon, kapatid na ron, bunga ng kanilang pagsisikap sa buhay. At kahit po maliit lang ang kinikita, basta tiyakin lamang po natin na mula po ito sa mabuting paraan. Sapagkat ganito po ang itinuturo ng Biblia, dito po sa Kawikaan 16:8, ganito po ang ating mababasa. Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Mga kaibigan po namin, tandaan po natin ang pahayag na ito ng banal na kasulatan na kahit po maliit na halaga, pero buhat naman sa mabuting paraan ay higit po na mabuti kaysa po sa yamang buhat sa kasamaan. Ito po sana ang siyang dapat na maging paninindigan at prinsipyo ng bawat isa po sa atin. Tama po kayo riyan, kapatid na ron. At tatandaan po ninyo, mga kaibigan, hindi masama na ang tao ay maghangad na yumaman o sumagana sa buhay. Basta hindi galing sa masamang paraan. Ang sabi nga po sa talatang binasa ng kapatid na ron kanina, ang yamang tinamo sa daya ay madaling nawawala. At tiniyak din po ng ating Panginoong Diyos na ang darating sa kanila ay kasakunaan. Kaya nga, mga kaibigan, ang kalooban o utos po ng ating Panginoong Diyos na ang tao ay magkaroon ng matuwid na hanap buhay, ang kailangang matupad ng lahat upang makaasa na magkakamit ng mga pagpapala niya. Kapatid na ron, alin pa po bang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ang makakamit ng mga nagmamahal sa kanyang utos? Mabuti po ay pakinggan naman po ninyo. Nakasulat dito po sa awit 119, 165, ganito po ang ating mababasa. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. Matatagang taong ito at hindi na mabubuwan. Sana po ay pakanasain ng lahat ang pagpapalang ito ng ating Panginoon Diyos. Ayon nga po sa talatang ating binasa, ang magmahal sa utos ng Diyos ay mapayapa ang buhay. Matatag at hindi mabubuwan. Kaya kahit po mahirap ang buhay ngayon, ang mga mapagmahal po sa mga utos ng ating Panginoon Diyos ay matatag at magkakaroon ng mapayapang buhay. Ito po ang dahilan, mga mahal po naming taga-subaybay. Kaya ang amin pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ay walang sawa sa pagtuturo po sa aming mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo ng mga kalooban ng Diyos, na anuman ang aming ginagawa sa araw-araw ng aming buhay,
Gaya halimbawa ng paghahanap buhay, ang laging masunod ay kung ano ang kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya kahit ang mga kaanib po sa loob ng Iglesia ni Cristo ay nagsisikap din sa paghahanap buhay, hindi po namin nakakalimutan ang mga gawang paglilingkod sa Panginoong Diyos sapagkat ito po ay kanyang kalooban. Kaya hindi po namin pinababayaan, manapa ay aming pinagtatalagahan ang pagsamba, paghahandog, pagtulong sa mga gawaing pagpapalaganap, pagtulong sa kapwa at iba pang mga kalooban ng Panginoong Diyos. Mga kaibigan po namin at mga ginigiliw po naming taga-subaybay sa mga gawaing ito po, nais po namin kayong makasama. Lalo na po sa pagtatamo ng kaligtasan, pagdating po ng araw ng paghuhukom. Kaya sa pangunguna po ng aming namamahala, walang sawa po namin kayong inaanyayahan. Suriin po ninyo ang mga aral ng Biblia na amin pong sinasampalatayanan. At upang makatulong din po sa inyong ginagawang mga pagsusuri, inaanyayahan po namin kayong panoorin, subaybayan ang iba pa naming mga programa rito po sa INC TV. At kung may mga na-miss po kayong episodes, maaari po ninyong balikan at panoorin sa amin pong official YouTube channel na Iglesia ni Cristo Evangelical Mission. Kung kayo naman po ay may mga katanungan, maaari po ninyong isend sa inctv.sebsi.org. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood ng programang Pasugo. Bago lamang po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayong muli sa isang panalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Opo. Muli mong kinasangkapan ang palatuntunan ito ng iyong iglesia Opo. upang magturo sa amin ng iyong mga kalooban. Amen. Ang mga aral mo na narinig namin ngayon, Opo. maging gabay nawa ng bawat isa sa amin Opo. sa pagtataglay ng marangal na uri ng pamumuhay Opo. na nag-aayon po sa iyong banal na kalooban. Amen. Pakigunita kaming lahat ng mga nakikinig Opo. at ang mga nanonood sa pagkakataong ito, Opo. mamalagi pong magkamit ng iyong mga pagpapala Opo. na kailangan po namin sa araw-araw. Amen. Higit sa lahat, pagpalain mo ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Opo. Patuloy po na mapangunahan pang kabuuan ng iglesia, Opo. alang-alang po sa kapakanan ng aming kaligtasan. Amen. Magalang po naming inihiling ang lahat ng ito Opo. sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo na amin pong tagapagligtas. Amen. Amen.